We praise you, O God. We give you all the highest praise and glory. Gaya po ng aming narinig na awit, Lord, God the Holy Spirit, you are here with us. You are hovering us, O God. Let your word be our word, O God. Father God, this is your finest hour, Lord, to give you ourselves, O God, and open our spiritual senses, O God, upang marinig namin, Lord, ang iyong salita at ang aming mga puso ay maging magalak, magsaya at magdiwang, Panginoon, because we are celebrating your holiness, O God. Maraming salamat, Lord, for these spiritual privileges and opportunities to be here in this platform, O God. And we declare, O God, that your presence, Lord, very thick ang presence mo, O God, to be with us, O God. Sanctify us, Lord God, with your blood, with your holy presence, with your perfection, O God. And Lord, cleanse our hearts, O God. Forgive us, Lord, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Bago kami humarap sa iyo, Panginoon, ay pakalinisin mo kami amang banal. And we humble ourselves to you, O Lord. We surrender to you our will, O God. Lord, make this platform a holy place, a holy ground, because we are worshiping a holy God in spirit and in truth. Lord, I'm just your mouthpiece, Panginoon. Use me, Lord, at ang bawat isa sa amin, Panginoon, gamitin niyo po powerfully, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Bless your message, O God. Bless your word, O God, through your servant. This I pray, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Yan. So, praise God to everyone. So, I would like to thank Pastor Edric po. Siya pong gumawa ng aking slide. And humingi din po ako ng additional input. So, kahapon po, yung ating pong lesson is Sanctification Part 1. No? Ito po palang na-assign po sa akin is Part 2. And praise God, dahil continuation po ito ng kahapon. Ayan. So, let's start po. Sanctification Part 2 by Oswald Chambers. Okay? But of him, you are in Christ Jesus, who became for us sanctification. From 1 Corinthians 1:30. So, allow me to read po dito sa Pinoy version. Nagustuhan ko po itong translation po before ko pong basahin yung next slide. Sabi po, dahil din kay Christ, ginawa tayong matuwid ng Diyos. Ginawa niya tayong banal at iniligtas niya tayo. Amen. Hallelujah. Okay, next please. Next slide, please. The life side of Oswald Chambers. The mystery of sanctification is that the perfect qualities of Jesus Christ are imparted as a gift to me, not gradually, but instantly, once I enter by faith into the realization that He became for me. Sanctification. Next, please. Sanctification means nothing less than the holiness of Jesus becoming mine and being exhibited in my life. The most wonderful secret of living a holy life does not lie in imitating Jesus, but in letting the perfect qualities of Jesus exhibit themselves in my human flesh. Next, please. Sanctification is Christ in you, in Colossians chapter 1, verse 27. Gusto ko pong basahin din po yan sa Pinoy version. Sabi po sa Colossians chapter 1, verse 27. Sabi po dito.
Gusto ng Diyos na malaman ninyong mga Gentiles kung gaano kayaman ang kaluwalhatian ng sikretong ito na para sa inyo. Nasa inyo si Christ. Yan ang sikreto. At siya ang pag-asa nyo para makashare sa glory ng Diyos. Amen. So sanctification is Christ in you, Christ in us. It is His wonderful life that is imparted to me in sanctification, imparted by faith as a sovereign gift of God's grace. Am I willing for God to make sanctification as real in me as it is in His Word? Next, please. Sanctification means the impartation of the holy qualities of Jesus Christ to me. It is the gift of His patience, love, holiness, faith, purity, and godliness that is exhibited in and through every sanctified soul. Sanctification is not drawing from Jesus the power to be holy. It is, next please, it is drawing from Jesus the very holiness that was exhibited in Him and that He now exhibits in me. Sanctification is an impartation, not an imitation. Imitation is something altogether different. The perfection of everything is in Jesus Christ. Next slide, please. And the mystery of sanctification is that all the perfect qualities of Jesus are at my disposal. Consequently, I slowly but surely begin to live a life of inexpressible order, soundness, and holiness, kept by the power of God. Reference from 1 Peter 1:5, Psalms 33 to 34, and Acts 24. Wisdom from Oswald Chambers. Always keep in contact with those books and those people that enlarge your horizon and make it possible for you to stretch yourself mentally. The moral foundation of life. Amen. So, kapag narinig po natin yung salitang sanctification or kabanalan sa salita pong Tagalog, kadalasan po ang pumapasok po sa isip natin ay effort, yung self-effort, disiplina, pagbabago ng ugali, pag-iwas sa kasalanan. So, lahat pong yan ay mahalaga. Pero ayon po kay Oswald Chambers, dito po sa Sanctification Part 2, sanctification is not something Jesus puts into me. It is Himself in me. Okay? So, si Jesus po mismo ang kabanalan po natin. Yan. Hindi po ito simple result ng effort, kundi ito po ay bunga ng relationship po natin sa ating Panginoon. Yan. So, minsan, iniisip po natin na ang kabanalan ay galing po sa sarili nating disiplina. Yung pong self-discipline natin, yung self-effort natin, yung pagsisikap po natin, parang kailangan nating pagbutihin para maging katanggap-tanggap po tayo sa Diyos. No? Yung po yung kaisipan po ng marami na kailangan gumawa ka po ng mabuti, kailangan iayos mo yung sarili mo, kailangan well-mannered ka, maayos ang living mo, lifestyle mo, kailangan maging mabuti ka sa kapwa, no? Para maging katanggap-tanggap po tayo sa Diyos. Pero sabi po ni Oswald Chamber, okay, si Jesus po mismo ang ating sanctification. Okay? So, pasensya na po, baka nagkaroon lang po kami ng problema po sa internet. So, kaya hindi po lumalabas yung PowerPoint. Anyway, keep in touch na lang po sa isi-share ko po. So, si Jesus po mismo ang ating sanctification. Yan. Yan po yung point number 1. So, ano po ibig sabihin po nito?
Okay? Sabi po dito, ah si Jesus Christ po, who became for us sanctification. Sa ibang translation po, redemption po ang ginamit. Okay? So, hindi po tayong gumagawa ng kabanalan sa sarili po natin. Amen? Kundi ang Lord Jesus Christ po ang nagiging kabanalan po natin. Hindi lang siya ang nagbibigay ng kabanalan, pero siya po mismo ang kabanalan natin. Amen. So ano po yung katotohanan po nito ng first point? Ang tunay po na kabanalan ay hindi yung pagiging mabait, yung po nabanggit ko po kanina, kundi pagiging kay Kristo. So, parang ano po ito parang ilaw po sa isang kwarto. No? Hindi mo po kailangan piliting sumaya o maging malinaw po yung kwarto mo. Basta bubuksan mo po yung ilaw, no? Si-switch on niyo po yung ilaw at natural itong magliliwanag. Amen. So ganun din po sa buhay natin. Basta po ang Lord Jesus Christ po ang nasa puso po natin, ang nasa puso mo po, siya ang magbibigay liwanag. Amen. No? Kahit na po ang paligid ay parang madilim, ang paligid ay chaos. No? Pero pag ang ating pong Panginoon ang nasa puso po natin, siya po ang magbibigay ng liwanag po sa atin. Amen. Now, yung sanctification po ay si Jesus Christ mismo. So, hindi lamang po si Jesus na nagbibigay ng kabanalan po sa atin, kundi siya po mismo ang kabanalan natin. Amen. No? So, habang lumalapit po tayo sa Kanya araw-araw, unti-unti tayong binabago para maging katulad po niya. So, gaya po nung kanina, doon po sa devotion po, no, sabi po doon, sanctification means nothing less than the holiness of Jesus becomes mine and being exhibited in my life. So, ibig sabihin po ng being exhibited, ma-display po ito sa buhay natin, makita po ito, ma-expose po ito, ma-unveil po ito. Makita po sa atin ito, hindi po dapat itinatago o naitatago. Okay? So nakikita po dapat sa atin to araw-araw. Kaya nga ang sabi nga po, may kanta, di ba? Yung binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Okay. So dugtungan natin, pinapaging banal mo ko araw-araw, pinapaging banal mo ko araw-araw. Okay, yung amen. So ang tunay pong pagbabago ay hindi lang dahil sa ating sariling effort, kundi dahil sa presence ng ating Lord Jesus sa ating buhay. Amen. Now, second point po. Yan, second point. Ang sanctification po ay bunga ng relationship, hindi lang po disiplina. Amen. No? So may disiplina po dapat ang ating spiritual life. Kung may disiplina po tayo sa ating physical body, may disiplina tayo, no? Nag-exercise tayo, hindi tayo pumapalya sa pag-exercise kasi gusto natin maging healthy and fit ang ating physical body. Hindi tayo pumapalya sa ating pagkain. Ang gusto natin, mga healthy living, healthy eating lifestyle, no? Mas higit po dapat na may disiplina po tayo sa ating spiritual life. Amen? Pero, kung wala ang kaugnayan po natin sa Lord Jesus, ang sabi po diyan, pagod lang ang lahat. Ba? So, kahit anong gawin po natin, pero kung wala po tayong relationship, hindi po tayo naka-anchor, hindi po tayo nakaugnay sa ating Lord Jesus Christ, mapapagod po tayo. Kahit na po anong gawin po natin. Kaya minsan, gawa na ako ng gawa ng mabuti, bakit napapagod pa rin ako? Ayan, no? So, nag-e-effort naman ako, bakit parang pagod na pagod pa rin ako? No, magkaroon po tayo ng soul searching. Baka wala nga po ang Lord Jesus. So, pwedeng disiplinado, pero walang kabanalan kung ang Lord Jesus Christ po ay wala sa atin. Okay. Ano po ang insight po ni Oswald Chambers po dito? Ang sabi po niya kanina, the effect in me is the holiness of an infinitely pure, infinitely beloved one, the Lord Jesus Christ. So, ang effect po ng sanctification
ay hindi lamang po yung pagbabago ng lifestyle, hindi lamang po yung pagbabago ng ating panlabas, hindi lamang po yung pagbabago ng ating living, kundi yung pagiging katulad po ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. At ang sanctification po ay sabi nga po natin dyan sa second point natin ay bunga ng relationship, hindi lamang po disiplina, ay hindi lamang po ito result ng pagsunod sa mga rules, sa mga law, or spiritual habits. Totoo pong mahalaga ang disiplina. No? Totoo po yung mahalaga. Yung disiplinahin natin yung ating sarili, disiplinahin natin yung ating mga anak, even yung mga athletes, no? Yung mga teachers, mga nag mga nag-undergo ng training, talagang may disiplina po 'yan. So, totoong mahalaga po 'yan. Pero ang tunay na pagbabago ay nanggagaling po lamang sa malalim na relationship po natin sa Lord Jesus. Amen. No? Kapag malalim po ang ating relationship sa ating Panginoong Jesus, yan, makikita po at yung pagbabago po kasi from inside out eh. Yan, makikita po talaga yan. Ma-exhibit, sabi nga po, being exhibited in our life. So kapag mahal mo po, mahal natin ang ating Panginoong Jesus, malapit po tayo sa Kanya, di po ba? Kusa po niya tayong babaguhin dahil po sa presence niya in our lives. Amen. Then third point, ang sanctification po ay process, hindi po ito instant. Amen. So marami po sa atin, marami pong tao, even mga believers, no, nadi-discourage kapag hindi po agad nakikita ang pagbabago sa sarili. Amen. So siguro po, one time naging ganun din po tayo. Ako, naging ganyan din po ako noon eh. Na, Lord, ba't hindi pa ako nagbabago? Lord, bakit ganito pa rin ako? So, hindi po pala ito instant. Hindi po ito yung isang click lang po, nagbago na. Naging banal ka na. Hindi po. Talagang idadaan po tayo sa process. No? Pero tandaan po natin ito. Yon, ang kabanalan po ay process. Hindi po to event. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Amen. So, yung palagi po nating naririnig, yung palagi pong encouragement sa atin na statement, na line, God is not done with you yet. Hindi pa tapos ang Lord sa buhay po natin. See? The best is yet to come. You are still in process. No? So, ang kabanalan po ay hindi bigla ang nangyayari. Amen? Ito po ay unti-unting pagbabago habang araw-araw tayong sumusunod at lumalago sa Lord Jesus. Katulad po nitong ginagawa po natin. Ayan, hello classmate. Magka-classmate na po tayo dito sa Global, sa mga online study group, no? Sa mga pag-aaral po online, no? Maging sa LGI, ano man po yung ina-attenan po natin, care group, no? So, sa pag-attend po ng mga ganyang mga online teaching and learning ministries po from the Lord, ay unti-unti po tayong binabago. Okay? Natututo po tayong sumunod at lumalago po tayo sa ating Panginoon. May mga pagkakamali po tayo nagagawa, syempre. May mga pagsubok ng mga dinadaanan. Minsan merong mga, naku, ba't ko ba nagawa ito? Sorry, Lord. No? Ganun, no? Pero bahagi po ito ng process ng pagiging higit na katulad ng ating Panginoon. Amen. Then, 4 point. Yan. Ang sanctification po ay may layunin. No? May purpose po siya. Ano po ang purpose po ng sanctification sa 4 point po natin? Maipakita po si Kristo. Yan. Hindi lang para maging mabait, no? Hindi lang para maging magmukhang banal tayo, kundi para makilala ng iba
ang Lord Jesus Christ sa pamagitan mo, sa pamagitan ko po, sa pamagitan natin. Sabi nga po sa Galatians chapter 2 verse 20, isa po to sa favorite kong verses eh. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Yan, hallelujah. So, naipako na po tayo eh, na kasama po ng ating Panginoon. Hindi na po tayo yung si old Beth, no? Hindi na po tayo yung si old self. Because Christ lives in us. Si Kristo po ay nasa atin na. Siya na po yung nabubuhay sa atin. So ang layunin po ng kabanalan ay hindi sarili mong reputation, kundi reflection ng Lord Jesus Christ po. No? So hindi lang para sa sarili ang kabanalan. No? Hindi po tayo ang gumagawa o nagke-create ng holiness, ng perfection, kundi para makita ng iba ang Lord Jesus Christ po sa ating buhay. No? Kaya minsan, magugulat ka na lang, no? Pero dapat hindi na tayo nagugulat. At sabihin sa'yo na, uy, sis, ang laki ng nabago sa'yo. Dati ganito ka, ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon, hindi na, ibang-iba ka na. No? At saka, pag nakikita kita, alam mo, parang ang gaang-gaang ng pakiramdam ko sa'yo. Parang malayo ka pa lang, sis, no? Malayo ka pa lang, brother. Nagliliwanag ka na. Wow, amen, no? Praise God. So, uh, with that, it is Christ in us ang nakikita. Although tayo po ito physically, pero yung liwanag, yung pagbabago, yan po yung process ng sanctification ng Lord po sa atin. Yeah? So habang binabago po tayo ng ating Panginoon, nagiging patotoo po tayo ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kabutihan, at katotohanan sa mundo. Hallelujah. Ang ganda po, no? So what are the life applications po ng ating devotion na to from Oswald Chamber? Number 1, manatili po tayo sa Lord Jesus. Huwag ka lang magsikap. Lumapit ka. Okay? So, pilitin mong lumapit. Pagsikapan na lumapit. No? Na hindi lang malapit, kundi malapit na malapit na malapit sa ating Panginoon. And number 2, magtiwala sa process ng Lord. Kahit mabagal, siya ang gumagawa. So, yung pong statement ng slow but sure. Diba? Mas maganda po yun eh. Then number 3, huwag umasa sa sariling disiplina lang, kundi sa kapangyarihan ni Kristo sa loob mo. Okay, then number 4, ipamuhay ang kabanalan, hindi para mapansin ng tao, kundi para maitaas ang ating Lord Jesus. Amen. Okay? So, ano po ang conclusion? Okay, share ko po sa inyo yung conclusion of this devotion. Hindi ikaw ang source ng kabanalan mo, kundi ang Lord Jesus. Hindi ikaw ang gumagawa ng pagbabago, kundi ang Lord Jesus. At hindi mo kailangan magpanggap dahil si Lord Jesus ang nagpapabanal po sa iyo. No? Kaya pag meron nagsabi sa iyo na, banal ka kasi, ganyan eh. Hindi ako bagay sa iyo dahil banal ka. No? Encourage natin yung mga kapatid na ganon na mararanasan din naman nila yan. Okay? Basta i-share po natin ang Panginoon sa kanila. At sabi nga rito, ang kabanalan sa Panginoon, wag natin angkinin yan. It is all because of God's perfection. It is all because of God's holiness. Kung bakit po tayo ay nandito, kung bakit po niya tayo ginagamit. No? So, to uplift our brothers and sisters upang makita nila na sila man din sa buhay nila ay mababago rin ng Panginoon. Amen. Okay? So, allow me to share this prayer po to you. So, ang prayer po ay, Lord Jesus, salamat po sa pag-aalaala na hindi kami ang nagpapabanal sa sarili namin. Kayo po, Panginoon. Salamat dahil po ang Lord Jesus mismo ang aming katwiran at ang aming kabanalan.
Tulungan mo po kaming manatili sa iyo, magtiwala sa proseso mo, Panginoon, at hayaan mo pong makita ka sa aming buhay. And Father God, let your glory be upon us always, Panginoon. At sa aming imperfection, Lord, patuloy mo po kaming hubugin pa, Panginoon, upang makita ang kabanalan mo, Panginoon, sa amin. Maraming maraming salamat, Panginoon. Let your face shine upon us, O God, and be gracious upon us, Lord God. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your message, O God. Thank you, Lord Jesus, because we have you in our lives. This I pray, O God, in Jesus' name, amen and amen. Praise God. Thank you for letting me share. Amen. Amen and amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Tunay na siya ang Diyos na tunay nagpapabanal sa atin. Hindi ang ating mga sariling gawa, kabutihan, kung hindi ang Diyos ang siyang nagpapabanal. So sa oras pong ito, mga kapatid, bago po tayo ayan, si Ate Finet, nag-ano na on cam na. Amen, amen. Mga kapatid, meron po akong tanging kahilingan sa inyo. Panalangin niyo po kami at magbabiyahe na po kami bukas. Praise the Lord. Finally, sa tagal-tagal po ng paghihintay, halos 2 buwan mahigit po kami naghintay dito sa Philippines. So finally bukas po, magpo-fly na kami to the US muna po and then to the UK. So 8 o'clock na umaga po flight namin bukas. So please, pakisama po ulit kami sa panalangin for safety, good weather, yes po, at makarating po kami ng safe and good health po, lalo kay ate na medyo ano na din. So, at saka yung pong mga kasama ko dito, ay, ito po kami pala. Say hello everybody. Ayan. Andyan po mga pamangkin ko, mga apo, mga ate. Ayan po. Uuwi po sila sa Cavite mamaya-maya, mga after lunch po. So, magta-travel din po sila sa Cavite. Kami na may tutuloy na po sa US. And then UK. Thank you po. Sige po. See you soon. See you soon. Okay, take note po natin yon. And then let's pray for them. Thank you for your sharing, Ate Fidet. Sino pa po? Ate Babes. Alam ko listening mode ka pero Hello po. Ay. yan. Hello po. Andito ako ngayon sa hospital, nasa waiting area ko. Praise God, sabi ko nga kay Pastor kagabi, Pastor Rory, nagpadala akong picture na together again na kami ni Habi. Hindi man kami magkatabi kagabi pero nasa isang room kami. Kahit bawal, alam niyo naman yung tawag dito, yung favor ni God. Ay, nakatulog din kami doon. Pero ngayon nasa waiting area ako while waiting for the doctor. Um, God is good po. Pero baka sa 24 or 25 pa siya makakalabas kasi meron pa siyang CT scan naka-schedule sa 24. Pero alam niyo po yung kung paano kami iniingatan, paano kami dinidinig ni Lord and yun po, napakabuti ni Lord and lahat ng nangyayaring ito is ini-interest namin kay Lord. You know, kung wala siya, anong gagawin namin? Kung wala siya, di ba siguro hindi ako ganito ka katatag or hindi ako ganito ka. We still have the joy in our hearts because we know God is with us. So glory to God po. Salamat sa mga prayers. Thank you po. Amen. Let's continue to pray for Brother Joe. At kay kapatid na Babes na yun, sa kanya kung kalakas, sa kanya pangangatawag siya. Po. Thank you. Sino pa po? Kung wala na, ang ko po meron pa pero let's start now our prayer. Um,
Can I ask for, ito po nandito si Ate Rona. Ate Rona, pwedeng paki-pray po si Ate Finet, especially sa kanilang pag-uwi sa araw po ng bukas. At ipanalangin din natin yung kanyang pamilya, yung kanyang mga pamangkin o mga apo ay pauwi rin po ng Cavite. Ang sitwasyon po ngayon sa Pilipinas, mga kapatid, ay yung habagat ay talagang ang siyang nagiging dulot. Kaya patuloy na ang ulan sa Pilipinas dahil mayroong isang bagyo na kung saan ay low pressure area ang humihigop nito o humihila nito. So let us pray for the Philippines also. So si Ate Rona po magpipray kay Ate Finet. And then kina-ask for asan na? Ayun. Uh, Ate Flora, can you pray for Sister Babes and his husband, her husband, na kung saan po ay nasa waiting area, and we pray for that this makalabas na ho sila sa ospital. A complete healing and fast recovery para ho kay Brother Joe. Then let us end this moment. Katulad po na binanggit ko kanina, sa bawat nasyon, may mga iba't ibang sitwasyon po. Alam natin yung nangyayari pong gera po sa Israel. Even though there is a negotiation between both sides, but let us continue to pray for the nation. Ang Israel, ang Ukraine, o ang Pilipinas, at ang Amerika, ang Canada, ang Australia, ganoon din po ang Africa. So, can I ask for kay Kuya Virgil na mag-pray po dito sa nation. Fourth, apat na po to, let us pray for the church and ministry. Patuloy po sa gitna pong ito, panalangin po natin ang iglesia po ng Panginoon ay maging bukas sa kanilang kaisipan at puso, lalo na yung mga matataas na lugar ay minsan po nagagamit ang iglesia para sa mga kapatiran nating lubog sa baha. No? And then they to remain faithful in the midst of this kind of situation. So can I ask for Pastor Queenie, okay na po ba kayo for the church and ministry? Sige pa. Salamat po. And lastly po, kay Ate Vet, for the sick sa mga may karamdaman. Panalangin po natin ang mga kapatid nating nasa panig ng karamdaman, katulad po ni Tatay Orlando na ama ni Ate Mirna, ni Pastor Caloy. And I will show you this PowerPoint na po. But let us continue praying by Spirit. Hindi po tayo nakatutok po dito lamang. Kung hindi ay let us pray in God's move, not our move, but by His presence. So meron pong isang message po rito. Okay. So sige po mga kapatid, let us start na po. Unahin na po natin si Ate Rona praying for Ate Finet and his family at yung pag-uwi po ng Cavite at sa Amerika through UK. Salamat po. Our Heavenly Father, we come to you with humble hearts and lift up the family of Atifinet, including Atifinet, who are traveling tomorrow at 8 a.m. Father God, we just ask for your divine protection for
Atifinet and her family, and all those traveling with them on the same plane or on the by land too when they go to the airport. Father, we ask for your divine protection. May your holy angels surround them while they were down by land and also when they're up on the air. Father, we pray for the whole crew of the plane that they are boarding, that you will be with them and that they will be able to support every single passenger who are on the plane. And Father, we also pray for every single one who are traveling, not just on their plane, but everyone who are traveling tomorrow. May you be with them too, Lord. May we ask for their protection too, Lord, because there are things that we cannot see. And Father, we pray that you protect them, body, soul, and spirit. And also my husband who's uh, traveling from Switzerland today and arriving in the UK at 6:30 a.m. this morning. Father, we also ask for his protection and every single passengers on his plane to the UK. Father, we also ask that on the plane that Tiffany will be able to have an opportunity to also share God's word on maybe the passenger on the plane. And Father, we just pray for all the things that they're doing from the US, from Philippines to US to the UK. Father, we pray for their traveling. We pray for traveling mercies. And Lord, we just pray that they'll be able to join them and the camp that is planned in August, and all the things that they plan, Lord, for their trip. May you make it smooth, Father God, and just bless all of them, and give them also the strength, also the health, especially Tifinet's sister. Father God, may you be with all the family and also the loved ones that they're leaving from the Philippines, Lord God. May you watch over them and protect them because of the extreme weather conditions that they're having in the Philippines at the moment. Lord, we give everything to you, what's happening on earth and what's happening in heaven. In Jesus' mighty name, amen. Amen. In Jesus' name. Ate Flora. Nakamute po kayo, Ate Flora, if you are able. Glory to you, Lord God. Glory, 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 glory. Glory to your name. Hello po, Pastor. Pakipray po si kapatid na Babes at ang kanyang asawa na nasa ospital na makalabas na at tunay ng kagalingan. Hallelujah. Dinig niyo po ako, Pastor. Opo. Father God, we thank you, Lord, once again, Lord God, that Lord, you always allow us to come into your holy presence. Narito po kami, isip po, at mga pakinggan po, ang aming panalangin po, lalo na po, Lord God, family ni David, at ang mga husband, Speak for healing. mama po, alam po namin, pwedeng magpagaling. Although you're using things Wala na in po siya. the first, you know, Lord God, but again, Lord, they are healed already. And we believe, for you said in your words that by yours we are healed. Lord, we believe also that, Lord, as you saved them, you already healed them.
And thank you for providing everything that you bigyan niyo po ang pagkakilang. Makalabas na po ang Yes, Lord, because now Hospital. he's now in perfect health because of you. Sa dami po. Because of you. At hindi po sa kanya naman, isa lang po doon. Sa Pilipinas, alam po namin. Nagagawin ka, yakap-yakap po din po siya sa mga. And thank you, Lord, for destiny helpers that you have given. At ganoon na rin po. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan, may you provide. And Lord, we just want to say thank you and we praise you that everything you're doing is for your glory. And we just want to say we love you, God. Thank you for loving all of that. Sister Babe, her husband, and her mom, and the whole family. In Jesus' name we pray. Glory. Glory. Amen. And amen and amen. Hallelujah, Lord. Speak for continuity. Most gracious Heavenly Father, we are grateful and thankful we are together, praising you and thanking you for all the blessings you have given us, O Lord God. Right at this moment, we lift up our nations, the nations that are being affected by this misunderstanding and miscommunication, O Lord, especially Israel, O Lord. We are praying for them, O Lord, with the surrounding areas in the Middle East, O Lord. We thank you and we praise you for you are with Israel. It is your land, O Lord God. Alam po namin itong yung bansa na itong yung bansa na pinagkaloob na ating amang Diyos, Panginoon. Tinapanalangin po namin na mawala na ang hidwaan, ang mga gera, dahil po yung mga naapektuhan na civilian, mga pamilya, Panginoon, na nawala ng tahanan, nawala ng komunidad, nawala ng mga kaibigan ng Panginoon dahil sa gera na nangyayari sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo po ang bayan ng Israel. Huwag mo pong pahintulot na mangyari yung dapat na mangyari na mawala sila sa Panginoon. Alam po namin hindi niyo pababayaan ang bansang ito. Yes. Gayun din po ang bansang Russia at Ukraine, ang United States at saka Canada, Pakistan, India, yung sa Africa po, yung mga hidwaan sa Africa, bigyan mo po ng wisdom at discernment ang mga leaders nito mga bansang nabanggit ko, Panginoon, na magkaroon po ng unawaan na mas maganda po ang may peace sa bawat isa, yung pairali ng kapayapaan sa bawat bansa, Panginoon. Ganyan din po ang bansa namin, dinadalangin namin ngayon ang Pilipinas namin, Panginoon, ang mahal namin bansa, Panginoon, na dumaranas kami ng pag-ulan at pagbaha, Panginoon. I-divert mo, Panginoon, divert mo ang mga ulan na to, yung habagat na to. Ibalik mo sila sa dagat para doon nila ibuhos ang kanilang mga ulan, Panginoon, para hindi maapektuhan ng mga kababayan namin na nasa mababang lugar, Panginoon. Yung mga naapektuhan ng landslide, Panginoon, yung nawalan ng bahay, yung nabaha, Panginoon, na lahat ng mga gamit ay ibalik mo po ang kanilang mga provision, bigyan mo po sila ng provision para sa kanilang buhay, Panginoon. Tulungan mo po ang aming bansa na mawala na itong habagat na ito. Dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na ma-divert na siya, umiwas, ihip ng hangin, papunta na ng south para hindi na maka-apekto sa bansa namin, Panginoon. Ganyan din po ang aming mga leaders na hindi namin maintindihan kung anong gusto nilang palabasin. Sana po magkaunawaan na sila, yung Presidente, Vice President, yung nasa Senate at nasa Congress, Panginoon. Lahat po ng mga namumuno sa aming bansa, magmula po sa kataas-taasan hanggang sa tano, sa barangay, kagawad, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan at pangunawa na kayo po ang sovereign God namin. Kayo pong namumuno rito, hindi ang tao, Panginoon.
sila lang pong pinagkatiwalaan mo Kanya. Bigyan mo po sila ng tamang pag-iisip, naman ng pagkakaintindi sa kanilang mga ginagawa, Panginoon. Lahat na ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesucristo, na aming tagapagligtas, na magliligtas sa aming bayan. Amen. 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 Thank you po, Pastor Queenie. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, Lord, sa buhay ni Sister Beth. Panginoon, na ginamit po ninyo as a channel of your word, Panginoon, and reminder kung paano po kayo nagbuhos ng inyong sarili para sa amin, Panginoon, na magkaroon po kami ng tunay na relasyon at katauhan sa pamamagitan po ninyo, Jesus. And today, Lord, itinataas ko po ang lahat-lahat sa inyo, lalo tigit ang inyong iglesia, Panginoon. Sa ganitong sitwasyon, O Lord, hayaan mo, Panginoon, na maging daluyan po kami ng pagpapala sa panalangin, sa inyong mga salita. At hayaan mo, Panginoon, na sa bawat iglesia na mayroon, O Lord God, kayo po ang maghari. Kayo, Panginoon, ang makita sa aming paglilingkod. And Lord, dinideclare ko din, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng isang uri ng iglesyang bawat isa kung saan napapailalim kami sa kapangyarihan mo, O Holy Spirit. Panginoon, dinideclare ko yung pagbubuklod-buklod, Panginoon, sa kabila ng magkaiba ang aming mga denominations, O Lord God. Hayaan mo, Lord, na ang unity, Panginoon, ang oneness in your spirit, O Holy Spirit, ay magkaroon ng isang teamwork, O Lord, at magkaroon ng isang malaking intercession, O Lord God. Gawin niyo po kami mga intercessors, lalo na sa sitwasyon ngayon, Panginoon, talagang globally, nations, Lord, talagang affected, Panginoon, ng ganitong klaseng situation. At marami po ang umaasa sa inyo, Panginoon. Kaya bilang iglesia, nag-iisang iglesia mo, Jesus, dalangin po namin, pinapasalamatan at nagpapakumbaba kami, Panginoon, na tulungan niyo po ang inyong mga anak na nasa kalagayan ngayon ng sobrang paghihirap, kalungkutan, panghihinayang. Kasi ang dami-dami pong mga nasira na salanta, Panginoon, sa mga pananim, O Lord, maging ang kanilang mga katuwang sa hanap buhay, yung kanilang mga hayop, yung mga kalabaw, Panginoon, na talaga namang hindi isa, kundi mahigit, Panginoon, ilang kalabaw yung talagang nalunod, namatay at sobrang nakakadurog ng puso, Lord, kung paano iniyakan ng may-ari, Panginoon, ng mga kalabaw na namatay ang kanyang mga alaga dahil ito ang kanyang katuwang, Panginoon, sa pagsasaka. And today, Lord, wala namang kaming control, O Lord, sa lahat ng mga nangyayari kundi kayo. Ang dalangin lang namin bilang isang iglesia, Panginoon, ipagkaloob po ninyo ang kapayapaan na nagmumula sa inyo at ang katotohanan, Panginoon, na umasa kami sa inyo, Panginoon, hindi sa mga taong nakapaligid sa amin, hindi sa anong kaparaanan, kundi sa inyo at sa inyong kaparaanan. Panginoon, tunay na ang kahilingan, O Lord, na ang bawat iglesia, Panginoon, walang ibang sasambahin kundi kayo lang, O Lord, ang katotohanan at sa Espiritu. Kaya Holy Spirit, talagang bind us, O Lord, with your love, with your authority, Panginoon, and through your word, hayaan mo na maging matibay ang pundasyon ng pananampalataya na mayroon kami dapat, anuman ang sitwasyon na aming pagdadaanan, Panginoon. Maraming salamat, Ama, dahil kayo po ay tapat at kailanman hindi po kayo Yes, Lord. nagpabaya, hindi po kayo nang iwan
Kayo ang Diyos na buhay na makapangyarihan Amen. na siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, kami ay magkaisa sa pangalan mo, Jesus, na dumudulog sa inyo. Maawa po kayo, kaawaan niyo po ang lahat at tulungan sa kanilang pangangailangan, Panginoon. Thank you, Lord. And this is our prayer, Lord. In your name, Jesus. Amen and amen. Amen and amen. 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 Tayo po'y patuloy na manalangin. O Lord Jesus, our Jehovah Rapha, our healer, O God. Patuloy po kami lumalapit, Panginoon, sa iyong kabanalan. Patuloy po kaming lumuluhod, Panginoon, sa trono ng iyong habag at biyaya, Panginoon. Lord, we pray, Lord, sa aming mga kapatid na sa habang panahon, Panginoon, patuloy po namin silang idinadalangin. Lord, we pray, O God, and we declare na magkaroon po ng good reports, O God. Good testimonies, O God, sa mga kapatid namin, Lord, na nasa list, Panginoon, ng healing and deliverance and restoration, O God. Father, sa kabila po ng kanilang mga physical weaknesses, O God, kanilang mga pagkakasakit, dakilang Diyos, maranasan nila, Panginoon, na ikaw po yung Diyos na kalooban niyo po na sila po ay gumaling. Kalooban niyo po, Panginoon, na sila po ay patuloy pong lumakas. Kalooban niyo po, Panginoon, na sila po ay patuloy niyo pong magamit pa, Lord, for your honor and for your glory, O God. Father, ikaw po yung Diyos na patuloy po naming pinanghahawakan. Turuan niyo po ang aming mga physical bodies, Lord, na sumunod, Panginoon, sa mga ipinag-uutos niyo po na tamang pangangalaga, Yes, Lord. tamang pagkain, Panginoon, tamang pagtulog, Lord, tamang pamamahinga, at yung tamang pagpapahinga, Panginoon, sa Espiritu, Lord. Turuan niyo po, God, the Holy Spirit, ang aming mga physical bodies, Lord, na makinig, Panginoon, sa iyong mga salita, na magpakumbaba, Panginoon, sa iyong paanan, o dakilang Diyos. Father God, we declare, Lord, healing upon healing, O God, sa mga kapatid po namin na may karamdaman. Amin pong hinuhugot, Panginoon, ina-uproot, Panginoon, yung cause ng kanilang pagkakasakit. We Jesus. cancel, we rebuke, we reject, Panginoon, yung spirit of cancer, spirit Yes, of ano man pong mga, yung kidney problem, O God, heart problem, O God, pati po yung mga nag-undergo ng chemotherapy, O God. We declare, Lord, that ang dugo mo, Panginoon, ang siyang naglilinis, Panginoon, sa mga nagdadialysis, sa mga mga pains, Panginoon, sa mga merong inflammation, O God. Lord, we cancel all of those, Panginoon, in the name of Jesus. And Lord, nilalapit din po namin sa inyo si Pastor Nikaw, Panginoon. Lord, pinagaling mo na po siya, Lord. Amen. Naniniwala kami, Panginoon. Ginadaan mo lang siya sa process of recovery, of therapy, O God. And we claim, Lord, we declare, Lord, healing, Panginoon, ng kanyang mga nerves, ng kanyang mga nervous system, O God, yung kanyang mga circulatory system, O God, yung kanyang brain cells, Panginoon, will function well in the name of Jesus. Jesus' name. Yes, Lord. Lahat, Panginoon, ng ginagamit kay Pastor Ni, mga therapy, mga gamot, anumang mga procedure yan, O God, we declare it, Lord. Success, Panginoon. We declare that it is already done. Healing has been done. Restoration has been done in the name of Jesus. And Father God, we also pray sa mga kapatid po namin na nakakaranas po ng mga mental and emotional discomfort, O God. Lord, ikaw po ang magbigay po sa kanila ng kapayapaan ng kanilang kalooban, kapayapaan ng kanilang pag-iisip, O dakilang Diyos, na you do not allow us to worry, O God.
dahil hawak niyo po ang aming bukas. Panginoon, we pray, O God, for complete restoration, wholeness, Panginoon, ng aming physical bodies and our spiritual being, Panginoon. Lord, it is your will, O God, for us to stand, for us to rejoice, for us to celebrate, O God, and to give thanks to your glory and to your miracle healing, O God, sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. At sa mga panalangin namin ito, Amang Banal, ay aabutin niyo po, Panginoon, sila. Kinakausap namin ang aming mga cells, tissues, ligaments, joints, lahat ng body system namin, O God, na to be aligned sa kalooban ng Panginoon, to be strong, to be healthy, and to be nourished sa mga pagpapala, sa mga biyaya na ibinubuhos po ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord God, for the healing done, for the restoration done. Thank you, Lord, for yung process na gagawin niyo po sa aming mga physical body, O God. Lahat ng mga tinitake ng katawan namin, Lord God, i-bless niyo po ito. Gamitin niyo po ito, Panginoon. And Lord, let your mercy be our shield. Preserve our lives, Panginoon, upang patuloy namin lakaran at magawa, matapos yung mga assignment niyo po, Lord, sa amin. Hindi po hahadlangan ito ng anumang mga pagkakasakit. Hindi po ito hahadlangan ng anumang mga discomfort, O God. Kaya Jesus. Lord Jesus, it is your will, O God. Matagal mo na kaming pinagaling, Lord. Ang sabi mo sa iyong salita, by your stripes we are already healed. And we are claiming that, O God, in the name of Jesus. Kaya Father, we honor you. We thank you, O God. Every single cell ng aming katawan will rejoice. Lahat ng aming mga internal organs will rejoice. Lahat po ng lahat ng aming physical bodies na ito magre-rejoice because you are our Jehovah Rapha, our miracle working God. This we pray, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Patuloy kaming lumalapit po sa inyo, Diyos na buhay at banal. Salamat po sa inyong banal na pangungusap sa amin sa pamamagitan ng inyong mensahe sa buhay nga ni Ate Beth. Salamat din po, Panginoon, sa kagalingan na yung pinagkakaloob sa mga kapatid naming nasa banig ng karamdaman na nasa ospital man, sapagkat sila'y makakalabas na sa ospital. At sila, Panginoon, ay tunay nga magkakaroon ng ganap na kagalingan na gagaling sa inyo. Salamat po sa kapayapaan ng iyong pagkakaloob sa buong mundo. Sa bawat mga bansa, kayo ang Diyos ng kapayapaan. Kayo ang Diyos ng tunay na nakakaalam at nakakakita ng bawat mga panalangin ay dinidinig mo. Maraming din pong salamat, Panginoon, sa pananagumpay mo sa bawat buhay ng aming mga kapatid, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga gagawin pa, Panginoon, pangunahan po ninyo sila. Salamat, O Diyos, sapagkat kayo ang Diyos na patuloy na mangunguna sa business sector. Salamat, kayo ang magbibigay ng karunungan sa kanila. Salamat, Panginoon, sapagkat lalong-lalo na sa inyong mga anak na may mga negosyo sa panahon ito. Amang dalangin namin, patatagin mo sila, bigyan ng karunungan, bigyan ng strategiya upang sa kanilang mga negosyo, Panginoon, maliit man o malaki, ay tunay nga, O Diyos, ay aangat at aangat, pagpapala, lalakit lalaki ang kanilang mga negosyo dahil ikaw ang Panginoong Diyos na kanila o aming sinasambat pinagpupupurihan. Salamat din po, Panginoon, na patuloy na kayo ang siyang magbigay ng katatagan lalong-lalo na sa inyong mga manggagawa, sa inyong mga anak na kung saan, O Diyos, may mga kapagsubukan mga ngayon. At ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Hihingi ko po kay Pastor Edric for the benediction.
tuloy po na lumapit sa ating Panginoon sa pagpapala sa bawat sa atin. Brothers and sisters in Christ, habang nilalakaran po natin ang araw-araw na hamon ating buhay, naway maranasan patuloy natin ang pagkilos, ang kapangyarihan, biyaya at habag ng Diyos na sa ating buhay ay ginagawa tayong gumawa ng kabanalan sa pamagitan ng ating sa Kristo, ang presensya ni Kristo na nagbabago at ang kapayapaan ng banal na Espiritu na gumagabay sa bawat hakbang ng ating buhay. Kapatid, hindi mo kailangang ipilit ang kabanalan at hayaan po natin si Yesu Kristo ang mabuhay sa ating buhay araw-araw. Lalo higit ang kabanalang ito ay nanak sa atin na nagmula kay Kristo ay maranasan, madama, makita, lalo higit sa mga panahon ngayon na kailangan nating i-actualize, ipakita, ipadama ang suporta ng pagiging presensya ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating pamilya, maging sa ating mga kababayan. Ng kabanalan ay nangangahulugan ng pagkilos bilang panalangin. Tulungan mo kami, O Diyos, na ang kabanalang ito ay ma-exercise in a very concrete and very tangible ways, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. Kaya kapatid, lumakad tayo hindi sa pagod, kundi sa biyaya. Hindi sa takot, kundi sa pagtitiwala. At ngayon ay humayo tayo na dala ang katiyakan na ang nagsimula ng mabuting gawain sa about sa atin ay siya rin ang magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen and amen. 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 Sige po, bago tayo po mag-announcement, open na po ang camera. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you po. So tomorrow po, si Pastor David ang mag-lead po sa atin. Just want to blast this rapidly. Okay. So, siya na po. Thank you, Sis Beth. Pastor na pastor ka na talaga, Beth.